Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambahay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay ang pahayag pong muli ng ating Vice President. Ito po yung mga tanong ng Banateros mga kababayan. At nabanggit po rito ng ating Vice President na hindi po siya talaga susuko at talaga ipaglalaban niya ang mga Pilipino at hindi siya magre-resign dahil siya po'y halal ng bayan at ang majority ng taong bayan ay gusto ang kanyang pagtatrabaho. Ang ayaw lang ng kanyang pagtatrabaho ay ang mga magnanakaw sa gobyerno umano. At syempre po ang mga makakaliwa. Dahil pagka siya po'y naging presidente, yari kang bata ka. Lalo-lalo po ang mga magnanakaw at ang mga oligarkiya na hindi nagbabayad ng tamang buwis umano sa ating gobyerno. Pakinggan na po natin ang ating Vice President at sa interview po ng mga Banateros. Pakinggan po natin. Hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term, ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, oy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So, yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik kanya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So, hindi pa rin. Wala pa rin sa akin. So, ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Ganon lang. At marami yun, hindi lang isang tao ang naggaganon. So parang ako ba, nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Kasi namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko yung buhay ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Actually, ma'am, ikiwento ko lang sa inyo itong mga nakaraang panahon. Na-frustrate po talagang tao kasi kita natin, tumataas ang bilihin. Alam na natin, most corrupt yung 2025 budget. Tapos inulit pa ngayon 2026. Lahat ng tao, tapos nagrarally, pero wala naman nangyayari. Talagang frustrated na. May point na nga sa kanila na ayaw na nila makialam sa politika dahil grabe. Kaya nung nag-announce po kayo, tuwan-tuwa talagang mga tao, nabuhayan, parang salamat, may aayos na sa Pilipinas. Meron po ba sa part sa buhay ninyo
since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? So mga kabayan, sandali lang po. Nag-break time lang po. Ulitin po natin. Ayan po mga kabayan. Wala. Dito sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin eh. Tama. Yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin. Na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko. Parang napahiya sila. So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. So, in consideration, yung issue ng pamilya, hindi ba kayo nababahala doon na sa deklarasyon nyo na ito, pwedeng mawalan kayo ng time with your family? Yung nakakaalam lang na mag-a-announce ako noong Miyerkules ay yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Kasi hindi ako native Tagalog speaker, so medyo hirap ako mag-compose ng sentences sa Tagalog. Inedit niya yung speech ko. Siya, nakakaalam siya. Pangalawa, yung husband ko, si Manases, at yung mga anak namin. Kasi sinabihan ko na sila na tatakbo akong Pangulo. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Tapos binigyan ko sila ng mga ilang araw. Tapos binalikan ko sila. Sabi ko, may tanong na ba kayo? Tapos pinag-usapan namin. Tapos binasa ko sa kanila yung speech noong Martes ng gabi. Binasa ko sa kanila yung speech at tinanong ko na naman sila ulit, meron ba kayong tanong? Sasabihin ko bukas. So alam na nila. At nasanay na rin sila sa nakaraan na 2.5 years na vice president ako na ano talaga, minsan nandyan, minsan wala. Tapos dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang naka-adjust na yung mga anak ko sa trabaho ko. At paniwala ko, hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula noong 2022. So paniwala ko, may iintindihan na nila kung ano yung mga kailangan ko gawin para sa bayan. So, ibig sabihin po pala, walang nakakaalam na ibang politiko or any supporter, funder, talagang sarili niyong desisyon ito dahil sa panawagan ng taong bayan sa inyo? Oo, walang kahit mga kapatid ko. Yung mama ko, sinabihan ko siya. Kaso hindi niya ata kasi naintindihan. Nagagawin ko na ngayon. Yun. Sinabihan ko siya, hindi para magpaalam, kundi para lang ma-inform siya. Pero yung nakakaalam talaga ng detalye, yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Pero may tanong din ng taong bayan kasi nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya
kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Tambay. Yan po ang interview po ng ating Vice President sa mga banateros. Ay talagang kahit naman po, mga kababayan, si Kamanong, mga kababayan, komento ko po, bakit ka magre-resign? Bakit ka magbibitiw kung wala ka namang ginagawang masama? At yung mga masasamang tao, masasamang politiko, sila lang naman ang gustong ikaw ay magbitiw at pabagsakin dahil marami silang tinatago. Hindi po ba? At marami silang kailangang pagtakpan. Kailangan kasi nilang pagtakpan ang mga ginawa nilang katarantaduhan at kawalangyaan sa ating bayan. Hindi po ba? Ang Vice President ay hindi po kailangan magbitiw. Tama po siya. Sumasang-ayon po ako sa ating Vice President, 100%. Hindi po niya kailangan magbitiw. Dahil una-una, kompleto ang mga dokumento niya. Kompleto siya. 3 taon po siya na maayos ang kanyang audit sa COA. Wala po siyang problema sa COA, sa Commission of Audit. Hindi po ba? At lahat po ng sinasabi ng COA, pagka sinabing kulang pa ang mga dokumento mo, ay nagko-comply po sila. Kinukompleto po nila lahat ang pangangailangan ng COA sa kanilang auditing. Hindi po ba? Siya lang po ang bukod tangi na ahensya ng gobyerno, mga kababayan, na sunod-sunod po, halos 3 taon po, ay maayos ang kanyang paggastos ng kanyang pondo sa Commission of COA. Wala po siyang problema. Bakit ka magbibitiw? Hindi po ba? Magkaiba po ang sitwasyon po ng ating Vice President kaysa po kay Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Magkaiba po. Dahil po, ang ginawa po ni Bonget ay hindi po ginawa ni BP Sara. Na kanino po ba ang napakalaki at puro korupsyon na nangyari po? At sino po ba ang Pangulo? Hindi po ba si Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate? Nasa kanya po ang massive sindikatong korupsyon sa kanyang gobyerno o mano. Hindi po ba? Hindi lang naman po ang issue ni Bonget na tinatawag na bangag ay yung issue po ng 2025 national budget. Hindi lang po yan. Napakarami pa po niyang issue. Nahandyan pa po ang PhilHealth na hanggang ngayon hindi pa po binabalik. Yung 60 billion mahigit. May issue pa rin po yan. Saan? Hindi lang naman po sa PhilHealth eh. Diba? Nahandyan pa po yung ginto. Tinatanong po natin yan, ano nangyari sa ginto na tuni-tunilada. At yung Maharlika Investment Fund, pera po ng taong bayan ang ginamit po dyan. Ano na po nangyari dyan? At yung mga kaperahan po natin sa ating SSS, GSIS at PDIC. At marami pang issue pati sa loto, pati sa airport. At lahat halos ng ahensya ng gobyerno may issue ng korupsyon. Lalong-lalo po ang Bureau of Custom, BIR at DPWH. Hindi po ba? Ang DSWD, ang DA, pati nga ang AFP, pati nga ang Philippine Coast Guard, may mga issue rin ng mga korupsyon at halos lahat yata ng ahensya ng gobyerno ay may issue ng korupsyon. Lalo-lalo po ang Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives. Sino po ang magbibitaw? Ang Vice President po ba na limitado ang kanyang pondo? Kakarampot ang pondo niya, pero meron siyang offices. Meron siyang satellite offices sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang kanyang Vice President satellite offices ay inilapit niya sa tao sa kabila ng ginigipit ang kanyang budget pero nagagawa niya lahat ng paraan para makatulong sa taong bayan kahit kakarampot ang kanyang budget. Samantalang itong mga tao na gustong mag-impeach sa kanya, mga kabayan, ang kanilang nakukuha sa kanilang mga opisina ay bilyon-bilyon. Mga senador, bilyon. Lalong-lalo pagkakaalyado ka. Ganon din ang mga congressman. Pagkakaalyado ka, bilyon-bilyon. Pero may nahita po ba tayo sa kanila? Mga kabayan, kaya yung sinasabi po ng Vice President ay malaking katotohanan po yon. Hindi niya kailangan mag-resign. Hindi po ba? At syempre po,
napakarami na po na sinasabi nga niya yung kaligayahan niya, hindi naman din natupad. Talaga nakadistino siya. Destiny na po niya na maging politiko at lingkod bayan. Hindi po ba yung pangarap niya maging doktor? Hindi po natupad. At pangarap niya rin maging 3 beses o 3 terms bilang mayor, hindi rin po natupad. Dahil po, mga kabayan, ang gusto ng taong bayan ay tumakbo siya presidente. Pero hindi rin po nasunod ang taong bayan. Kaya po naging vice president na lang po siya, di po ba? Pero nga, yung sinasabi nga po ng vice president ay nakapag-isip siya. Nung nagkaroon po ng Christmas break, doon niya na po pinag-aralan at pinagtanto dahil po ibinibigay na po niya ang sarili niya sa taong bayan. Yung kagustuhan na po ng taong bayan, lalo-lalo yung pagiging desperado natin. Yung pagiging desperado natin sa tao, katulad po ng tinatawag na bangag at bongit, yung pagiging desperado natin ng mga pinangako niya, na iko-continue niya ang magandang nasimula ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Na unang-una, wakasan na ang makakaliwang grupo at mawakasan na ang bisyo na pulburon at habulin ang mga pulburon lord, mga smuggler, at habulin din ang mga oligarkiya na talagang kailangan i-maintain na sila ay hindi nandaraya sa gobyerno umano. Hindi po ba? At habulin din po ang mga politikong mga magnanakaw sa ating bansa at pigilan silang magnakaw. Hindi po ba? Nangyari po ba yan? At napakaraming pinangako na i-continue daw po, lalong-lalo daw ang build na sinabi pa nilang better more. Hindi po ba? Yung sinasabi nga nilang pabahay, 1 milyong pabahay isang taon. Wala po tayong nakitang 1 milyong pabahay, mga kababayan. At sinasabi niya, magandang buhay para sa mga Pilipino. Magmumura ang bilihin. Ang lumabas, mamumura muna sila. Hindi po naging mura ang bilihin. Sila po ang mamumura muna sa ginawa nilang trabaho sa ating bansa. Hindi po ba? At halos lahat po na nagpahirap sa ating bansa ay kasama na po niya. Nasa kanyang gabinete na lahat. Hindi po ba? At gamit na gamit niya lahat ng isinuka halos ng mga Pilipino ay kasama na niya. Nakita niyo po yung ibinigay pong kasinungalingan sa atin? Yung binigay na kasinungalingan sa atin nung nambudol po sa Vice President at pilit silang pinababagsak dahil po sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera. Hindi po ba? Napakarami pong dinanas na pighati at sama ng loob ng pamilya Duterte. At ganun din po tayong taong bayan na naghirap po sa pamilya na nakabalik at puro pala pangako ang bibigay lang sa atin, hindi pala paglilingkod, hindi pala yung tapang at malasakit ang ibibigay sa atin. Sila pala ay nasa grupo ng mga elitista, umano, at grupo na nagpapahirap sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya po, nabulaga sila eh. Hindi po ba nabulaga sila? Dahil tama po yung sinabi ng Vice President, walang politikong nakaalam nang siya'y mag-announce. Kaya nga po nabulaga ang buong Pilipinas at pati tayo'y nabulaga dahil napakaaga niyang nag-announce. Hindi po ba? Tanging pamilya niya at yung sinasabing nag-edit. Yung nag-edit sa Pilipino dahil mahina raw siya sa Tagalog. Mga kabayan, yun na nakakalam at ang kanyang mga anak at lalong-lalo ang kanyang asawa at ang kanyang ina. Hindi po ba? Pero walang politiko na nakaalam, mga kababayan. Kaya po mabuhay po kayo, Vice President, at ang suporta po ng majority ng Pilipino ay nasa inyo po, pati po ang dasal. Ang dasal sa inyong buong sambahanan at sa dating Pangulong Duterte ay nananatili po na kayo po ay kasama sa aming mga dasal na maingatan po kayo dahil kailangan po kayo ng Pilipino. Dahil ang majority ng Pilipino ay napaka-desperado na sa nangyari po sa ating bansa. Dahil nga yung sinasabi ni Banat Bay, hindi nila tinigilan ang pagnanakaw. Ayon kay Banat Bay, magmula ng 3 taon hanggang 2025, hindi sila lumabay ng pagnanakaw umano. At pati itong pagpasok ng 2026, ganun pa rin.
meron pa rin silang sinisingit para manakaw daw po nila umano. Ayon kay Banat Bay, mga kababayan. At yan naman po ang naranasan natin. Wala naman po tayo naranasang ginhawa sa paglilingkod nila. Ang naranasan po natin ay puro kasinungalingan at napakaraming fake news. Lalong-lalo po yung tagapagsinungaling sa Malacanang umano. Hindi po ba? Kaya po tayo mga kababayan, ang Vice President po ay laging handa. Mga kababayan, ang tanging magagawa lang po natin sa ating Vice President ay siyempre po ang suporta po natin at ang ating mga dasal na ang ating Vice President ay hindi po nila mapabagsak at magawa ng masama. At pilit po nilang pinababagsak yan dahil yan po ang katapusan nilang lahat. Real talk. Yan po kasi ang katapusan nila. Pag naupo po ang presidente yan na po ang katapusan nila. Dahil nga po ang Vice President ay hindi papayag na hindi managot lahat ng mga may kasalanan magnanakaw sa ating bansa. Kaya nga po, pipili siya ayon sa kanya, di po ba? Pipili siya na magaling na Vice President na hawak para habulin lahat ang mga masasama, magnanakaw na gumawa ng kawalangian sa ating bansa. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Vice President. At syempre mga kababayan, hindi po siya natatakot sa impeachment. Never po siyang matakot sa impeachment dahil wala naman po siyang ninakaw at lahat po ng kanyang ginawa ay meron po siyang mga ebidensya. May mga dokumento po siya. Lalo-lalo po sinasabing pagbabanta sa buhay daw po ni Bangag na tinatawag na bonget ng kanyang ate at tinatawag na palaka at tinatawag na tambaluslos. Mga kababayan, kompleto siya ng dokumento. Siya, ang buhay niya ang pinagbabantaan nila umano. Hindi ang Vice President ang nagbabanta sa kanila. Dahil mismo sabi ng Vice President, i-recall lang natin, hindi ba? Kung may mangyayari sa kanya, kung may mangyayari lang sa kanya, ay hindi siya papayag na siya, kahit wala na nga naman siya, ay hindi siya makaganti sa mga taong gumawa sa kanya. Hindi po ba? Nang hindi maganda. Yun po ay bilin. Bilin. Hindi po yung pagbabanta. Isang bilin. Hindi po ba parang wish. Katulad po ng kay Cara David. Mga kababayan. Mabuhay po kayo, BP Sara. At ang Pilipino po, majority po ng Pilipino ay ang suporta po nasa inyo at sa inyong pamilya. At siyempre po sa pagbabago po ng ating bansa. Mga kababayan. At inaasahan naman po natin yan na magkakawala po ang mga taong yan. Mawawala po yan. Napakarami na pong hawak na mga pasaporte yan. Karamihan pa dyan, baka mayroon pa mga golden visa yan, mga kababayan. Pero hindi naman titigilan ng gobyerno yan na hindi po matugis ang mga hayop na yan pag dumating na po ang tamang panahon. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay at patuloy po tayong magdasal na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang ating Vice President, maingatan po siya sa lahat po ng araw, oras, siya po ay maingatan, lalong-lalo po sa kanyang mga paggawa. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa inyong mga dasal. At syempre po, thank you po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingatan nawa po kayo lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.